Grabe to mga pare ko, pinamimigay na ng Lakers itong si LeBron sa Cavaliers kapalit itong si Jarrett Allen. Base kasi mismo sa report nitong si Brian Windhorst, isang hypothetical trade scenario yung ginawa nito na pwedeng ibigay ng Lakers itong si LBJ kung ibibigay naman ng Cleveland Cavaliers sa kanila itong si Jarrett Allen. Sobrang interesting ng sign and trade scenario na to mga pare ko. Ito yung report na lumabas after na papirmahin ng Lakers front office itong si Austin Reeves ng 4 years 185 million maximum contract. Kaya naman si LeBron talaga ngayon yung nasa hot seat at kung ano yung gagawin ng Lakers front office sa contract niya. Dahil si Luka meron ng max contract na 3 years 165 million, nasa 55 million yung average salary niya. Samantalang si Reeves papasok naman sa 45 million per year, kaya lalong sisikip panigurado ang cap flexibility ng LA Lakers kung bibigyan pa nila si LeBron ng full max contract. Kaya maraming analyst ang nakikita na ang galaw ng Lakers front office pwedeng pa-move on na talaga dito kay LBJ o bigyan to ng malaking salary discount. Kaya ang tanong kung pumayag naman si LeBron sa bagay na yan. Lalo't halos 50% mula sa full max contract niya ang mawawala kung mag-salary discount siya ngayon sa LA Lakers na nagbibigay lalo ng komplikasyon sa sitwasyon niya. Based na rin kasi sa mga analyst na nakikitang malamang sa malamang ang maging option na lang nitong si LeBron sa Lakers kung mag-i-stay siya, possible maikling contract na lang gamit yung salary discount nga malayo sa supermax level salary niya. O ang pinaka best option nga raw dyan gamitin na lang ng Lakers itong si LeBron sa trade habang hindi pa nawawala ang contract niya bago ang off-season para makuha sila ng elite center na kailangan nila para kay Luka at Austin Reeves. Mukhang dito lalong magiging dehado itong si LeBron Kaya kung magdidesisyon nga raw ang Lakers na hindi mawala sa kanila ng libre itong si LeBron pagpasok ng off-season malamang gamitin na lang nila ito bilang trade asset para makuha ng isang elite center sa trade market. Ang pinaka pino-point out nga dyan itong Cavaliers na best suitor kay LeBron. Isa pa magandang pagkakataon to para makuha nila itong si Jarrett Allen gamit yung sign and trade deal mga pare ko. Ito yung pinakamabisang paraan nga raw para makuha ng Cavs itong si LeBron nang walang ibang asset o role player na isasama sa package. At makukuha naman ng Lakers itong si Jarrett Allen. Dito naman tayo sa kinuwang undrafted player ng Lakers. Sa day 3 draft night itong si Rovi Avila na nagbigyan ng Exhibit 10 contract. 6'10" center na kilala hindi dahil sa athleticism kundi sa kanyang mataas na basketball IQ at all-around offensive skills. Ito yung baby Jokic mga pare ko na sinasabi ng karamihan. Binigyan to ng Lakers ng 1 year non-guaranteed contract, meaning lang walang assurance na papasok pa rin to sa final 15 months sa regular roster Pero depende pa rin mga pare ko sa magiging performance niya sa G-League. League minimum salary lang ang contract niya habang nasa training camp pa. Kapag na-waive siya pero sumali at nanatili ng hindi bababa sa 60 days sa G-League affiliate ng Lakers, pwede pa rin tong makatanggap around 75 million exhibit bonus. Talagang paldo pa rin na pwede rin i-convert ng Lakers ang contract niya sa two-way contract kung magiging interesado nga raw to sa mga scout, coaching staff at summer league training camp. Kapag nangyari yan mga pare ko, mas malaki yung chance niyang makapaglaro sa NBA at G-League sa buong season.